Kapag humaharap tayo sa mga problema, madaling mawala ng focus sa ibang bagay at matuon na lamang sa bagay na pinoproblema. O halimbawa, kapag masakit yung ngipin natin, parang ang hirap magpasalamat sa Diyos na hindi masakit ang paa natin o iba pang bahagi ng katawan. Kasi puro yung sakit ng ngipin ang naiisip natin. Kapag nasawi sa pag-ibig, naku, madaling makalimutan ang pamilya na nagmamahal sa atin. Bakit? Kasi nakatuon tayo sa rejection na nangyari sa atin. Minsan naman, pag kinakapos tayo, parang napakadaling makalimutan yung mga panahon na meron tayo at masyado tayong tuon sa kakulangan na nararanasan. May dinalaw ako minsan sa ICU. Pasyenteng nag-aagaw buhay. Nung kumustahin ko ang pamilya, nabanggit nila na araw-araw ang bill nila ay 30,000. Sabi ko, bakit naman po ang laki-laki ng binabayaran? Tapos ang ginawa, isa-isang tinuro yung mga aparato. At sabi niya sa akin, ito ho yung mga layunin ng bawat isa. Merong ginagamit para tulungan ang puso sa pagtibok, merong tumutulong sa lungs para makahinga, merong mga tubong nakakabit sa leeg para sa pagkain, at meron ding tubo para sa pagdumi. Ay kung mabigat talaga yung kalagayan. Bagamat may kaya sila pero araw-araw, 30,000. Nung pauwi na ako, di ko maalis sa isip ko yung napag-usapan namin at yung halaga na ginagastos araw-araw. Naisip ko tuloy, minsan, pag tinitingnan mo yung iba, gumagastos din sila para sirain ang katawan nila sa bisyo, bawal na pagkain, at kung ano-ano pang bagay na hindi dapat. Isa rin sa mga na-realize ko na napakabuti ng Diyos kasi kung lalagyan niya pala ng presyo ang lahat ng kayang gawin ng katawan natin, nako, napakamahal. Wala akong 30,000 a day, pero hindi ko kailangan yung kasi nakakakain pa ako, nakakahinga, gumagana pa ng ayos ang puso ko, at iba pang bahagi ng aking katawan. Naisip ko, Lord, ipaalala mo po sa akin na lubos kaming pinagpala kahit minsan sa pakiramdam namin ay hindi. Alam mo, sabi ng isang propeta sa Bible, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang aanihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa tulad ng paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Hindi niya ibinase sa sitwasyon ang kanyang pagpapasalamat, kundi sa katotohanan na may Diyos na kasama niya sa kanyang pinagdadaanan. Hindi man alisin ng Diyos ang kanyang suliranin, bibigyan naman siya ng lakas para mapagtagumpayan ito. Kahit pala sa gitna ng mga pagsubok, may dahilan pa rin tayo para magalak at magpasalamat. Kung sisiyasatin nating mabuti, madami tayong pwedeng ipagpasalamat. Kaya kung dumadanas ka ng kabiguan, sakit o anumang problema, meron pa din talagang dahilan para magpasalamat ka at umasa. Kaya, asa ka pa.